Mga uri at kahalagahan ng karapatang pantao. Ang karapatang pantao ay mahalagang bahagi ng ating pagkatao at lipunan. Ang karapatang pantao ay tumutukoy sa mga karapatan na dapat tinatamasa ng isang tao, anuman ang kanyang kasarian, kulay, edad o katayuan sa buhay. Ang pagkilala sa iba't ibang uri ng karapatang pantao at ang pagsusulong nito ay nagsisiguro na ang bawat tao ay may pagkakataon na mamuhay ng may dignidad at kalayaan. Ang isang lipunan na may mataas na pagpapahalaga sa karapatang pantao ay masasabing makatarungan, mapayapa at nag-aambag sa pangkalahatang pag-unlad. Sa pamamagitan ng pagsusulong ng mga karapatang ito, tayo ay nagtatayo ng isang mas maliwanag at makatarungang hinaharap para sa lahat. Ang mga katangian ng karapatang pantao. Ang karapatang pantao ay universal, inalienable, indivisible at interdependent. Ang karapatang pantao ay universal sapagkat ang mga karapatang pantao ay dapat tinatamasa ng lahat ng tao kahit sa panig ng mundo. Ang karapatang pantao ay inalienable sapagkat ang mga karapatang pantao ay hindi maaaring kuhanin sa individual ninuman o kailanman dahil ito ay kanyang taglay mula nang siya ay isilang. Ang karapatang pantao ay indivisible sapagkat ang mga karapatang pantao ng isang individual ay hindi kailanman maaaring mahati. At ang karapatang pantao ay interdependent sapagkat ang bawat karapatang pantao ay magkakaugnay. Ang iba't ibang uri ng karapatang pantao: natural, constitutional, at statutory rights. Ang natural rights ay tumutukoy sa mga karapatang taglay ng bawat tao kahit hindi ipagkaloob ng Estado. Ito ay mga karapatang taglay ng tao mula nang siya ay isilang at hindi na kailangang ipagkaloob ng Estado upang maging epektibo sapagkat ito ay likas na sa kanya. Ang ilan sa mga halimbawa ng natural rights ay ang karapatang mabuhay, maging malaya at magkaroon ng ari-arian. Ang constitutional rights naman ay tumutukoy sa mga karapatang ipinagkaloob at pinangangalagaan ng Estado. Ito ay nahahati sa 4 na klasifikasyon. Ang karapatang politikal ay ang kapangyarihan ng mamamayan na makilahok, tuwiran man o hindi, sa pagtatatag at pangangasiwa ng pamahalaan. Ang mga karapatang sibil ay mga karapatan na titiyak sa mga pribadong individual na maging kasiyasiya ang kanilang pamumuhay sa paraang nais ng hindi lumalabag sa batas. Ang karapatang sosyo-ekonomiko ay mga karapatan na sisiguro sa katiwasayan ng buhay at pang-ekonomikong kalagayan ng mga individual. At ang karapatan ng akusado ay mga karapatan na nagbibigay proteksyon sa individual na inakusahan sa anumang krimen. At statutory rights, mga karapatang kaloob ng binuong batas at maaaring alisin sa pamamagitan ng panibagong batas. Ang kahalagahan ng pagsulong at pangangalaga sa karapatang pantao. Ang pagtiyak ng katarungan at pantay-pantay na pagtrato. Ito ay nagtataguyod ng patas na trato at pagkakapantay-pantay sa lahat ng aspekto ng buhay mula sa edukasyon hanggang sa trabaho at kalusugan. Ang mga batas laban sa diskriminasyon ay tumutulong upang tiyakin na ang lahat ay may pantay-pantay na pagkakataon sa trabaho at edukasyon. Pagpapatatag ng dignidad ng tao. Ito ay ang pagsulong sa karapatang pantao na tumutulong upang mapanatili ang dignidad ng bawat tao, anuman ang kanilang estado sa buhay, lahi o kasarian. Ang pag-aangat ng kalidad ng buhay. Ito ay pagpapabuti ng kondisyon sa pamumuhay. Ang mga karapatang pantao tulad ng karapatan sa edukasyon, kalusugan at maayos na tirahan ay direktang nakakaapekto sa kalidad ng buhay. Ang pagtiyak na ang mga karapatang ito ay nasusunod na nagiging sanhi sa mas mataas na antas ng buhay at mas mahusay na oportunidad para sa lahat. Pagtutulong sa pagbuo ng makatarungan at maunlad na lipunan. Ito ay proteksyon na nag-aambag sa pagbuo ng lipunan na makatarungan at nagbibigay ng pagkakataon para sa lahat. Ang pagpapalakas ng mga institusyon. Ang mga institusyon na sumusunod sa prinsipyo ng karapatang pantao ay mas epektibong makapagbibigay ng serbisyong makatutugon sa pangangailangan ng mga mamamayan. Pagsulong ng kapayapaan at seguridad.
Ang mga komunidad na nangangalaga sa mga karapatan ng kanilang mga miyembro ay mas malamang na magkaroon ng kapayapaan at seguridad. Pagpapalawak ng kamalayan at edukasyon. Ang edukasyon sa karapatang pantao ay nagpapalawak ng kamalayan tungkol sa mga karapatan ng tao at paano ipagtatanggol ang kanilang karapatan. Pagtiyak na malaya at makatarungang lipunan. Ito ay nagtataguyod ng isang lipunan kung saan ang bawat tao ay may kalayaang ipahayag ang kanilang opinyon, makilahok sa buhay politikal, at maging bahagi ng proseso ng desisyon. Pagpapalakas ng komunidad at pag-unlad. Ito ay mga karapatang pantao na nagbibigay ng mga mekanismo upang labanan at maiwasan ang paglabag at pang-aabuso na nagreresulta sa mas ligtas at makatarungan na kapaligiran. Ang pag-iwas sa paglabag at pang-aabuso. Ang mga karapatang pantao ay nagbibigay ng mga mekanismo upang labanan at maiwasan ang paglabag at pang-aabuso na nagiging sanhi sa mas ligtas at makatarungan na kapaligiran. At ang pagtulong sa pagbuo ng global na pagkakaisa. Ang paggalang sa karapatang pantao ay nagpapalakas ng ugnayan at pagkakaintindihan sa pagitan ng iba't ibang bansa at kultura. Mga uri at kahalagahan ng karapatang pantao.